eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea. Jesus we will proclaim, His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papain, sa bawat lahi ng tao, sa tayuan at sa lalim, si Kristo ang ihahayag, pag-ibig ni'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papain, sa bawat This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:34 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mga halagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na po mula sa inyong lingkod, the PhilHealth, your partner in health. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month, kami pong inyong lingkod, Miss Charity Grace Carilla. Hello! At ang aming pong bago, si Miss Liza A. Enriquez, Lian Deloy Stubil po ng PhilHealth Regional Office 9. Yes, good afternoon everyone. Hi! Medyo mainit, no? Oo. Last time parang medyo maulan, ngayon Maulan. sobrang init. Kung last time leptospirosis, ngayon heat stroke. Oo, 'di ba? Kasi parang bilis mag-change ng ating weather. Weather. Para weather lang Nakaka-flu. talaga. Oo, 'di ba? Ano ba yan? Tapos ang lamig pa talaga sa office natin. Pati dito. Pati dito. So parang paglabas mo ang init, True. tapos biglang malamig. So Kaya- ingat-ingat kayo diyan. Yes. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? No? Ano yung mga aabangan ng mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Ano Ang kaya? topic natin for the day, bawat Pilipino may yakap. Yakap. Tama po yan kayo. Kaya yung sa ating mga listeners natin dyan, magpayakap na po kayo. Dahil ngayon po pag-uusapan natin isang mahalagang programa ng PhilHealth. Ito po ang Yaman ng Kalusugan Program o yung tinatawag po natin ngayon na Yakap. Dati, may trivia ako guys. So dati ang tawag natin dito is konsulta or konsultasyong sulit at tama para sa lahat. Kaso nga mas pina-enhance ng ating gobyerno yung mga benefits po ng PhilHealth. Kaya ngayon tinawag na po natin siyang Yakap. Kasi gusto po ng gobyerno natin or ng PhilHealth po na mailayo po tayo sa sakit. So itong magandang balita po ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang July 25, 2025 sa Quezon City. So yun, nabanggit ko nga po, nilalayo ng Yakap na alagaan ang lahat ng Filipino para maging malayo tayo sa sakit. So sabi po ng PhilHealth, aalagaan ka namin para maging malayo ka sa sakit. Yes, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text lamang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS Facebook page. Yes po, comment down below if ever po may mga questions kayo, and don't forget po na i-share itong live. I-like nyo na din po or i-follow nyo din po ang Facebook ng 1116 DXAS Your Community Radio, pati po yung Facebook ng PhilHealth Regional Office 9-Zamboanga Peninsula. Kaya Yes. comment down below. Hello sa ating mga viewers dyan. Okay, Miss Charity, start na natin ang talking points. Mm-mm. Kay Miss Charity, ano ang PhilHealth Yakap?
So yun po, nabanggit ko nga kanina, Miss Liandy, no, na mas pinalawak siya at mas pinabuti yun siya ng ating gobyerno upang matiyak po na mas maraming Pilipino yung makikinabang. Kasi ang gandang benefits nito. So pag-uusapan natin mamaya kung ano-ano talaga yung mga kasama sa yakap. So layon po ng PhilHealth na mas mapadami pa po yung mga accredited providers upang magkaroon ng access ang mas maraming Pilipino at mas mapalawak pa po ang mga benepisyo at serbisyo. Syempre, ang gusto ng PhilHealth, kahit saan kang pumunta or kahit anong clinic pa yung puntahan mo, dapat accredited na sila na yakap clinic para more choices tayo, Miss Liandy, no? Hindi na yung parang medyo malayo yung pipiliin natin. So, mas maganda na halos lahat talaga ng mga accredited na clinic natin is accredited na sila sa yakap. So, yun po, ina-encourage po namin lahat ng mga yakap clinics na, ng mga clinics, private man or public clinic naman, public hospital is already accredited naman po sa at ang ating yakap. mga health Opo. clinics. Yes, lahat ng RHU natin, yung rural health unit natin is already accredited po sa yakap. So, ina-encourage po namin yung mga private clinics natin, kahit mapa-small clinics man yan or big clinics. So, magpa-accredit na po kayo sa yakap para po mas mapa-encourage din natin yung mga Filipino magpa-member sa yakap. So, ito rin po ay ayon yan siya sa mandato ng Universal Healthcare Law. Kasi nga, di ba, yung Universal Healthcare Law is dapat lahat ng Filipino, miyembro ng PhilHealth, and then may access din po dapat sila sa healthcare system natin. So, yun po ang mandate ng Universal Healthcare at mahalagang inisyatibo po yan ng pamahalaan alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng PhilHealth. Kasi kahapon, kakasona lang po ni PBBM. So, nabanggit niya nga doon yung about the yakap, no? Sinabi niya nga yung on PhilHealth yakap's current status. So, sabi niya pa, daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating yakap program na ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nababadyang karamdaman. So, ibig sabihin, prevention pa lang tayo. Kasi Prevention is better than true. cure. Dapat ma-prevent na natin na lumala yung mga sakit. So, sabi nga ni PBBM, sa taong ito may 4.5 million na po nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipinong nakarehistro sa programang ito. So hangad natin mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mamamayan. O, di ba? Yes. So yun po ang gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng PhilHealth. So sa ilalim po ng PhilHealth Yakap, may ilalayo sa sakit ang bawat miyembro, may iwasan din po yung paglala ng karamdaman at hindi na po natin kailangan humantong sa pagpapa-ospital o mapanatili ang mabuting kalusugan sa pamamagitan po ng regular na pangangalaga. Ayun, di ba? So, grabe, no? So, ngayon, Ma'am Liandy, may Yes. tanong din ako sa iyo, no? Ano ang serbisyo sa yakap? Ayan, marami-rami to. So, kasama po sa yakap ang libreng check-up. Meron din po tayong libreng gamot. Sagot po ito ng PhilHealth Yakap. Sagot po ng up to 20,000 kada taon. Kagaya po ng antimicrobial, gamot sa infection, antithrombotics, gamot laban sa pamumuo ng dugo, anti-asthma at COPD, anti-diabetic, anti-dyslipidemia, gamot sa matataas na kolesterol, anti-hypertensive at iba pa. So from 21 gamots nung konsulta, ngayon po 75 medicines na po available sa PhilHealth Gamot. Oo. Grabe. Tapos meron din tayong free laboratory. For example, ang CBC, lipid profile, FBS, creatinine, chest x-ray, ECG, mammogram at iba pa. So more or less nasa 13 laboratories. dami nun. Dami. Siyempre, meron din tayong cancer screening test like mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, and colonoscopy. Libre ito dahil PhilHealth member ka, kaya magpayakap na. True yan. Oo. Pati narinig ko din sa SONA ni PBBM na yung about sa future expansion ng PhilHealth Yakap. So, mas gusto niya na ipalawak pa lalo kasi nga 'di ba ngayon nasa 13
laboratories Yes. and 75 medicines pa tayo Medicines. ngayon. So, ang gusto po ng ating pamahalaan na within next year, mapapa-add pa yung mga laboratories Oh. natin. So, gusto nila na magsama pa po sila ng mga iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at bantayan ang posibleng sakit. Like for example, sa mga kidney stones. Kasi 'di ba uso talaga ngayon CKD. yung mga CKD5. So, before pa na humantong tayo sa CKD5, so ma-prevent na natin siya. So, meron din sa sakit sa liver. So, sa thyroid, pati meron pa yung hepatitis B. Yes. So, hopefully by next year, mas mag-expand pa lalo yung mga benefits natin sa yakap. So, Miss Liza, sino-sino ba ang maaaring makapag-avail ng PhilHealth Yakap? So, lahat ng miyembro malusog man o may iniindang karamdaman ay dapat makapag-avail nito. Oh, So, lahat open to pala. all. Open to Yes. all. Basta PhilHealth member ka. Pwede. Oh, galing. True. Dapat lang talaga na lahat kasi nga mandate siya ng Yes. law na dapat all Filipinos is magpa-register or mag-choose na po kayo ng Yakap Clinic na malapit sa inyo. Ayan, so Miss Charity, eto na. Yes. Madali lang ba pumili ng Yakap Clinic? Super duper Miss Liandy, ang dali lang talaga kasi ako since marunong ako sa mga ano tayo ngayon kasi world of digitalization na tayo, Teki-teki. teki-teki na Yes. tayo. So hopefully po yung ating mga senior citizens, meron tayong may mag-a-assist sa kanila. So, if ever po yung mga senior citizens natin na listeners dyan, pwede po kayo magpa-help sa inyong mga apo or mga anak. Ang maganda gawin po, if ever may mag-a-assist sa inyo, pwede po kayo magpa-member or pwede ko kayo magpili ng Yakap Clinic. For example po, same sa akin, sa eGovPH Super App. So, madali lang kasi once member na kayo ng eGovPH Super App, so yan, halos lahat ng government agencies available po sa eGovPH Super App. So, kasama din po yung PhilHealth doon at pwede rin po kayong pumili ng Yakap Clinic doon. And then, meron din tayo, Miss Liandy, yung PhilHealth Member Portal. So, same lang yung mga nakalagay sa eGovPH app pati sa member portal natin. So, makaka-view tayo ng contributions natin doon, yung member data record natin. Ang pinagkaiba lang dito kasi sa member portal, pwede tayong mag-print ng ating member data record. So, hindi na po natin kailangan pumila pa sa ating mga local health insurance offices natin. So, if ever kapag kailangan po talaga nila ng MDR, so madali na lang po kasi doon na lang po sila mag-print sa member portal. So, kasama din doon kung may history sila ng confinement. So, within 2 years of history, merong doon. Makikita yun siya doon sa ating member portal. And of course, ito, pwede silang pumili ng Yakap Clinic sa member portal also. Pero kapag hindi po talaga tayo teki-teki at walang mag-a-assist sa atin, pwede pong silang lumapit sa pinakamalapit na local health insurance offices natin. So, dito po sa Zamboanga City, katabi lang po ng building ng DXAS, nasa kabilang bakod lang po or kapitbahay lang po natin. Over the bakod lang natin dito. True. So, yun po, pumunta po kayo dito sa Veterans Avenue. Katabi lang po ng DXAS yung building ng ating local health insurance office. Headed by Sir Nads yan. Yes. So, yes po, pwede kayong pumila doon. Hopefully na hindi masyadong maraming tao. Pero madali na lang naman yun kasi separate naman po yung pag-assist nila sa Yakap. Kasi iba naman po yung membership sa PhilHealth at magkaiba din po yun siya sa pag-assign sa Yakap Clinic. So, pwede rin po, if ever na ayaw nyo po sa aming mga local health insurance office, pwede po kayo dumiretso sa mga Yakap Clinic natin. So, magpapa-assist pa rin po sila sa eGovPH app or sa member portal. So, yun pa rin. Pupunta pa rin tayo sa digitalization. Yes. Pero at least may mag-a-assist na. May mag-a-assist dito. Pati po, pwede po kayo sa ibang channels namin like yung Corporate Action Center. Pwede po kayo mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph or meron naman po kaming mga PhilHealth Cares or yung mga nurses po namin na naka-assign sa hospitals. Makikita nyo po yan sila sa ano ba yung tawag doon? Front Parang desk. Pickers desk. Parang Ganon. PhilHealth Cares desk. Usually nasa mga entrance sila. So yun po, doon po tayo pumunta or lumapit. Magkaiba po yung PhilHealth billing sa PhilHealth Cares. Yes. So puntahan po natin ang PhilHealth Cares. Tapos meron din po tayong
settings-based. So, pwede po tayong magpa-assist sa ating workplace if ever po, kasi meron po yung naka-assign na PhilHealth or PhilHealth, ano ba yan tawag sa kanila? Basta sila po yung nagpo-process ng mga PhilHealth natin sa ating mga employers, kada office. Usually po yung mga HR po yan HRU. natin. So, if ever po, pwede po silang lumapit sa kanilang mga representative. Tapos po, magpa-assist po tayo na magpa-conduct po tayo ng yakap caravan sa inyong workplace. Kasi pwede po yan. So, pwede po kayong tumawag sa aming PMs or sila po yung mga naka-assign sa mga employer po natin. So, each employer meron po yung naka-assign na PM. So, magpa-assist lang po tayo doon for Yakap Caravan. Tapos meron din po sa learning institutions kasi po nagkakandak din po yan tayo ng Yakap Caravan sa ating mga school. So parang naalala ko last time meron din sa DepEd. Parang naalala ko meron silang Yakap Caravan. Tapos meron din po tayo community-based like homeowners association, community-based organizations, tapos meron din po mga professional associations, civil society organizations, pati ibang organized community groups gaya po ng LGBTQ+. So meron din po, nag-conduct po yan ang membership section namin ng Yakap Caravan. Meron din po sa mga PWD. So as of now, every week po silang may schedule. So, hindi lang po kami sure kung anong schedule nila this week. Pero, every Thursday, pumupunta po yan sila sa iba't ibang barangay para lang po mag-conduct ng Yakap Caravan. Tapos, ipinapaalala lang po namin na hanggat maaari po yung reference point natin sa pagpili po ng Yakap Clinic is nasa 30-kilometer radius lang po as reference point. Ngunit ito po ay depende sa kagustuhan ng miyembro kasi syempre gusto natin mas malapit lang sa atin para madali lang natin puntahan. Yes. Yes, so siguro Ma'am Charity, may nakikinig sa atin ngayon at ito rin yung katanungan nila, no? Ma'am Charity, tanong ko lang, anong ibig sabihin ng empanelment? O kasi baka marinig nila yung empanelment if ever magpapayakap na sila, consultation or mag-first patient encounter na sila. So, yung yakap empanelment slip or tinatawag po natin na YES o mutual care agreement po ay kasunduan po yan siya na nagtatakda ng responsibilidad ng miyembro at ng clinic bilang primary care provider. So, ang yakap clinic po ay may tungkulin at dapat tiyakin niya yung 4 C's na pangangalaga. Kasi syempre, dapat lang na yung doctor or yung clinic, yakap clinic natin is meron talaga silang parang always silang mag-check May checklist sa ganon. sa mga patients nila. So dito para naman ma-make sure talaga na mapangalaga talaga ng yakap clinic yung Mga members mga natin. members natin. So, ano bang tinatawag natin na 4 C's? So, yung first po is first contact. So, ibig sabihin yan, first contact, first patient encounter siya, no? Second doon is coordinated care. So, ibig sabihin, always siyang magko-coordinate sa pasyente. Yes. After nyan, continuous care. So, dapat continuous yung pangangalaga. So, ibig sabihin yan, dapat may follow-up check-up. Lalo na if ever kapag yung patient is senior citizen kasi, di ba, sila yung always na need na constant talaga yung pag-check up. Pati po yung comprehensive care. So, tinitiyak po muna namin na natutugunan ng mga yakap clinic sa inyong lugar ang lahat ng pamantayan sa kalidad. So, may sinusunod po tayong quality standards sa pamamagitan po ng aming clinic readiness checklist. So, sa ganitong paraan po masisiguro na maayos, tuloy-tuloy at dekalidad ang pangangalaga natin para sa mga members natin at sa pamilya po natin. So, 'di ba kasi nga always talaga natin i-make sure na dapat maayos at quality talaga yung ibibigay ng mga yakap clinic natin sa ating member. Hindi naman pwede na basta-basta lang sila magpa-accredit tapos yung pala pangit yung yung quality na binibigay nila sa members. Kulang-kulang. So dapat hindi po yun ganyan. So ang PhilHealth po may make sure po sila na dapat always po nagfa-follow yung yakap clinic natin sa mga quality standards. So Miss Liandy, paano ba makakamtan ang mga serbisyo ng yakap? Ayan. So, para makakuha po tayo ng serbisyo ng yakap, magparehistro lang po sa pinakamalapit o yung mapipili nyo pong accredited na yakap clinic.
Matapos ang unang pagbisita sa Yakap Clinic, magre-recommend or magre-reseta ang inyong doktor ng kailangang laboratories ayon sa kanyang assessment. So kung may reseta na yung doktor, tapos may kailangan po kayong gamot, magre-reseta po si doktor ng gamot, tapos yun na po yung may code po yan ang prescription natin. Para unique. UPSC. Unique Prescription Security Code. Yun. Tama. UPSC. Yun po yung dadalhin ninyo sa mga accredited na pharmacies natin, which is marami na tayo, Miss Charity. Alam ko, accredited na rin ang ating Joann's Pharmacy. Wow. Pati Cecil's, Joann's, marami na rin Wow, tayo. nice. So, kapag wala pong gamot, let's say dito po sa branch ng Cecil's Pharmacy, pwede po kayo pumunta sa ibang gamot accredited facility. Kahit saan po, basta dala nyo lang po yung prescription nyo. True. Diba? Sobrang nakakalaking tulong yung 20,000, Miss Charity. True. Yes. Imagine mo, Annually. 20,000 yun. So, ang mahal ng mga gamot ngayon. Yes, per dependent pa yun. Oh, let's say sa 20,000 divided by 12, ilan yun, Miss Liandy? Kasi hindi ako Bert sa math eh. Grabe, pinadivide mo. Parang hindi divisible ang 12 sa 20,000. So may talaga, may Gawin na lang. point. Oh, yes. Yes. Hindi pa rin nila nasagot. Basta Hindi siya yun po. divisible by 12. By 10 na lang kasi. Oh, Unless pwede. 24,000, divisible siya by 12. So, ibig sabihin parang nasa 1,000 plus per Yeah, month. pwede, yes. Let's say sabihin na lang natin na 1,500. Okay. Tama ba? Sige na lang. I-calculate na lang natin. I-calculate na lang natin. So, at least kahit papano, help na din yun. Yes. Kasi maraming gamot yun. So, nasa 75 medicines yung libre, guys. So, Yes. pwedeng-pwede na yun. Magamit na yun siya. Especially dun sa mga nagme-maintenance kasi kailangan nila True. yun. Kasi ang mga gamot kasi, yun nga, anti-diabetic, mga anti-dyslipidemia, yung mga Hypertensive. hypertensive, Yes. oo. So, hypertensive para yan sa mga high blood, di ba? Or tama ba? Tama lang ba? Okay, Tama mamaya, na. mali pala yung sinabi ko. Pero at least, di ba? May gamot or may libreng gamot para doon. So, before po tayo mag-break, may nag-comment sa ating live na si Miss Kyla Vinoya. Sabi niya, "Hi, ladies." Hi, Kai. Hi, Kyla. Kamusta ka dyan sa BIR? Sana masaya ka lang. Pati si Frenny mo, si Jem Of Moratalia course, si from Over the Backward. si Over the Backward. Diyan Hello lang siya po. sa kabila. Yes, Hi, Frenico. Sa mga taga Local Health Insurance Office po natin na nakikinig sa ating live ngayon. Yes. Hello, see you later. Charot. Actually, nandyan na si Sir Philip sa labas. Oo, andyan na si... Sumisilip-silip na siya dito. Feeling ko, no? Nag-ano na Gusto siya. niya ata joiner sa live. Oo, baka nandyan siya sa labas. So, yes. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Consensya. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio Ultimo Cancer Screening Tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app, PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up.
Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon. Depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. PhilHealth Yakap, para malayo sa sakit. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasamang PhilHealth at kami inyong lingkod, Charito. Philip Cataylo na po ito ngayon, guys. So, si Philip Cataylo, Liza Enriquez, at Liandy Luis Tubil ng PhilHealth Regional Office 9. Change anchor pala tayo. Oh. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyong upang makapag-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 4,135 accredited Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan, yakap at aruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado.
Mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok po ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixim sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag 4M na! Siguraduhin ang iyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare ay magparehistro, magbayad ng contribution, mag-update ng record, at mag-claim ng benepisyo. One visit, two IDs, PhilHealth and PSA integrated services for easier registration. Residents of the Zamboanga Peninsula can look forward to more convenient government services as PhilHealth Regional Office 9 works toward the rollout of a one-stop registration service with the Philippine Statistics Authority, allowing qualified individuals to register with PhilHealth and apply for their PhilSys national ID in a single visit to participating PhilHealth local health insurance offices. The initiative forms part of PhilHealth's continuing efforts to simplify member registration and make government services more accessible and convenient for Filipinos. In Region 9, PhilHealth is coordinating with local PSA offices to pave the way for the rollout of the integrated service in participating LEOs. Once available, members will be able to complete both PhilHealth membership registration and PhilSys national ID application in one location, saving time and transportation costs. So our goal is simple. Every visit to PhilHealth should be productive, convenient, and worthwhile. By bringing essential government services together, we are making it easier for more Filipinos to register with PhilHealth and access the health benefits available to them, said by the PhilHealth President and CEO, Dr. Edwin M. Mercado. Dr. Mercado said the initiative supports President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to streamline government processes and improve the ease of doing business by making public service faster, more efficient, and more responsive to the needs of Filipinos. While the integrated on-site service is being readied in the region, individuals may already register and update their PhilHealth membership records through the PhilHealth member portal and the eGov Super app. Members may likewise contact the PhilHealth Action Center 24/7 through 02-8662-2588 or the click-to-call facility available on the PhilHealth website at www.philhealth.gov.ph. PhilHealth Regional Office 9 will announce the availability of the integrated PhilHealth to PSA registration service in participating local health insurance offices as local rollout arrangements are completed in coordination with the Philippine Statistics Authority. By making both on-site and digital services more accessible, PhilHealth continues to remove barriers to membership registrations and bring healthcare closer to every Filipino in support of the Universal Healthcare Act. Advisory number 2026-01, Public Advisory on Reported Incidents of Impersonation. This is to inform and warn the public of reported incidents involving individuals who are falsely representing themselves as the Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9, Paulo Johan C. Perez, through phone calls and other forms of communication. We strongly enjoin everyone to exercise utmost vigilance and caution when dealing with any person claiming to be connected with or acting on behalf of the Office of the Regional Vice President. Please be advised that all official communications to and from the PhilHealth Regional Office 9 are made only through the following official channels: landline 062-992-2739, email region9@philhealth.gov.ph. So the public is likewise advised not to disclose personal and sensitive information nor engage in any transaction with individuals who are not duly verified and authorized representatives of PhilHealth. For verification or to report similar incidents, kindly coordinate with the Office of the Regional Vice President through the official contact details above. PhilHealth Regional Office 9 remains committed to protecting the public and upholding safe, reliable, and trustworthy communication. Nako, ano na tayo? Proceed na tayo sa discussion ngayong afternoon. At relax lang kayo guys. Kanina si Charity, ngayon si Charito na yung kasama nyo. At nalagas na rin natuloy na yung alopecia ko. At nalagas na yung buhok. Anyways, nagtatanong si Kuya Fons kanina kasi assign rin siya sa isang yakap clinic. At nagtatanong siya kunwari gusto niyang ng gamot yung nireseta ng yakap clinic ay in case
no, hindi siya available sa clinic ng saan siya pupunta. Yes. Maaari ba siyang pumunta sa ibang Gamot facilities? Oo. So ano yung ang tanong, maaari bang dumiretso sa butika para kumuha ng libreng gamot? Butika meaning pharmacy. Yes. So, para sa kaalaman ng lahat, no, kinakailangan ng reseta ng doktor mula sa Yakap Clinic. So, para makakuha ng libreng gamot sa gamot facility tulad ng accredited pharmacies or butika at any other drug dispensing facilities, mahalaga ay hintayin ang aming anunsyo sa listahan ng participating pharmacies at health facilities kung saan maaaring ma-avail ang libreng gamot at cancer screening test. At magandang balita yan kasi hindi nyo na kailangan maghintay kasi posted na, no, sa ating official website yung listahan ng mga PhilHealth accredited na mga pharmacies. At lagi kong reminder, no, kasi undergoing transition po tayo, no, from konsulta to Yakap, ngayon Yakap, expanded Yakap, then mayroon natin yung PhilHealth gamot. Ngayon, dati sa dating konsulta kasi ay meron lang tayong mga 21 kinds of medicine. Yes. So, ngayon, dahil sa PhilHealth gamot, additional another 54 kinds of 56. medicine. 56 ba? Yes, para for a total of 75 medicines. So 75 medicines, then yung annual na benefit ng isang member yan is 20,000 a year, no, annually. Pero make sure, no, example, kasi nasa transition pa tayo. Pagpupunta po kayo sa Yakap Clinic na preferred na assigned na Yakap Clinic nyo, required pa rin ang Yakap Clinic na mag-provide ng mga medicines na nakapaloob sa 21 kinds of medicine. So, depende yan sa reseta ng doktor nyo, no? I-make sure nyo yung yung na reseta sa inyong medicine. Kung nakapaloob siya sa 21 kinds of medicine, obligado po yung Yakap Clinic na saan kayo yung assign na i-dispense yung medicine sa inyo. Ngayon, in case, no, yung nareseta sa inyo ay wala siya sa 21 medicines, nandun siya sa 54 kinds of medicines. Doon na kayo pupunta sa mga accredited na mga gamot pharmacies po natin at doon nyo kukunin yung inyong mga 54 kinds of medicine. So, ano lang, to clarify lang, baka magkakalituan sa pagdating sa pag-dispense ng mga medisina. So ngayon, no, ano naman ang benepisyo ng PhilHealth para mapangalagaan ng pamilyang Pilipino bago pa magkasakit o tinatawag natin na preventive care? At bakit mahalaga na pumili ng Yakap Clinic na malapit sa iyo? Ayan. So, Yakap ang sagot na benepisyo sa pangangalaga sa bawat na Pilipino. So, hindi po kailangan magkasakit para makagamit po ng Yakap benefits. Kaya po sabi natin, prevention is better than cure. So, unahan na po natin, may ano lang, karamdaman lang konti, magpayakap agad para libre po yung check-up, libre pang laboratories, di ba? Ayan. So, pumili rin po tayo ng Yakap Clinic na mag-aalaga sa iyo at sa iyong buong pamilya. So, pati po yung mga dependents nyo, accredited po yan sila sa Yakap. Each Yes. po yan, di po yan as one. Pwede po, for example, ako, dependent ako ni Sir Philip. Let's say, Uy. anak ako ni Sir Philip. Uy, anak. Ayan. Anak. Let's say si Sir Philip, pinili niya sa ganitong Yakap, facility, oo. facility number A, letter A. Ako po din naman ako sa facility letter B. Hindi naman required na sabay kami sa isang facility. Ayan. So accessibility, yung madali lang pong mapuntahan, yung malapit lang kasi mahal ang pamasahe ngayon. So mas gusto natin yung malapit lang sa atin. At kinakailangan po ng follow-up para po kapag may follow-up check-up po kayo at agarang makakabalik po ang miyembro. Yes. So sa buong taon, ang napiling Yakap Clinic at Yakap Physician ang kaagapay ninyo at ng inyong buong pamilya sa pangangalaga para po mailayo kayo sa sakit. Yes. Ayan. Ang kagandahan nito, Liandy, no, kasi yung choice, no, yung pagpipili ng Yakap Clinic ay nasa member talaga. Yes, choice ng tao. Siyempre, importante yan na may choice tayo, may empowerment. Tulad ko, parang gusto ko sa kanya, pero parang yung puso ko na sa kanya. Ay, di ba? ang dami mo namang choice. Sino bang iyayakap ko sa dalawa? Bakit No? iba yan? Hindi pwedeng ihiwalay yan. Dapat may choice kayo. Parang feeling ko talaga ang destiny ko sa kanya. Ganito, pwede naman this year dito ka sa kanya, next year sa ibang Yakap ka naman. Doon na ako magpapayakap. Pwede naman mag-change ng Oo. Yakap Clinic every year. Yes, yan yung maganda dyan. At example, no, i-clear lang natin, no, pagka nandyan kayo sa mga government-owned na mga Yakap clinics, assured yan,
libre lahat ng mga serbisyo, nakapalob na yan sa Yakap. In case, no, parang yung puso ko, parang gusto kong may aircon, tapos parang aesthetic. Nakita ko yung Yakap Clinic doon na private, na magandang ano siya, pati parang swak siya sa puso ko. So, pwede rin, kung na rin natapos na kayo dito, one year, gusto ko doon na ako magpa-assign. So, doon na ako magpapa-assign kasi sabi nga doon, gusto ko may aircon, medyo aesthetic yung lugar. Pero since private clinic siya, maaari yung private clinics magsingil sa inyo ng up to 900 pesos within the year na doon kayo nagpa-assign. So, yun lang, para ma-clarify lang, maiwasan lang din yung kalituhan sa ating mga ano. Bakit dito sinasabi libre? Dito sinasabi may bayad. Kasi sa government, libre po, ano yan, walang bayad, additional bayad. Pero pagka sa private, pwede silang maningil ng up to 900 pesos in a year. Yes. Oo. Yan. So, ito na yun, yung Miss Liza. Yan. So, may babayaran pa ba tayo sa Yakap Clinic kung saan tayo nakarehistro? Yun, nabanggit na nga rin ni Sir... Yun pala yung ni Sir Charito. Tama ba? Oo, Sir Charito. Nabanggit na rin niya kanina, no, na wala nang babayaran pag kayo ay nagpa-konsulta doon sa mismong public na clinic. So, maaari namang maningil ng hanggang 900 kada pasyente sa loob ng 1 taon ang pribadong Yakap Clinic. So, ang PhilHealth ang magbabayad o magbibigay ng pondo sa mga Yakap Clinic or provider ng 1,700. So, depende sa doktor kung ilang beses ang kinakailangan nilang bumisita o magpa-check up. Ang dapat gawin ng pasyente, depende sa kanya. So, depende rin sa kanyang kondisyon. So, yung condition ko, parang medyo may ano ko problema sa puso. Pwedeng araw-arawin kong bisitahin si doktor. Sige, pwede. Charito Pwede. Graciano, pwede. Oo. Pero hanggang 20,000 lang, ha? Yung medicine. Yung medicine, ha? Mayroon bang medicine pang sakit sa puso padating sa pag-ibig? Ewan ko, depende kay Doc. Si Doc lang Tanong natin si Doc Cobo mamaya. Si Doc Cobong. Oo. Pwede, fatty heart. Or human heart palpitations? Palpitation. Nasobrahan lang siguro sa kape. Sunod na tanong. Ano yung susunod natin? Ngayon, sa susunod na katanungan, kay Charito na naman tayo ulit. No? Para saan magagamit ang PhilHealth Member Portal? Maganda yan. Kasi itong PhilHealth Member Portal, kumbaga dati mano-mano pa, papel-papel pa talaga tayo. Ngayon ay nag-digitalization na lang ang PhilHealth. Iba na talaga ngayon, high-tech na tayo ngayon. Pwede nyong gamitin yung PhilHealth Member Portal. Pwede kayo mag-visit sa www.philhealth.gov.ph. Doon pwede kayo magpa-una. Kung hindi pa member, pwede magpa-rehistro online. Pumunta nga sa website. Pumunta sa online services para makita ang member portal. I-click ang register /login at piliin ang PhilHealth member registration. I-fill out ang PhilHealth member registration form or PMRF ng tamang detalye, pangalan, birthday, address at contact information. I-upload ang valid ID at supporting documents. I-check ang box ng agree to the data privacy policy. Pagkatapos ay i-click ang submit. Tingnan ang inyong email para sa confirmation message with tracking number. Matapos ang verification, ipapadala ng PhilHealth ang inyong PhilHealth identification number sa email. Sa mga members natin na nag-register through online, no, konting pasensya lang kung medyo matagal, no, yung pag-issuance ng PIN kasi pagdatingan yung online, papasok yan sa head office, then from head office, i-endorse rin yan nila sa regional office, then to the local health insurance office para i-process yung mga registration nyo. Pero definitely, ma-process rin yan yung once nakapasok na yan sa system, i-process talaga yan ng PhilHealth. So, a little patience, no, for kasi yung convenience na online nyo na nagpa-register, kami na po yan magpabahalang i-process. So, kung medyo lengthy, no, i-follow up nyo lang at para makita natin kung nasaan na yung status na inyong online PhilHealth registration. At yung iba rin ay gusto nila ay mano-mano, no? Gusto nilang bumisita sa Malio, mas mabilis yun doon. Kasi although mahabang pila, pero yung registration ng PhilHealth, it takes just around mga 5 to 15 minutes tapos na yung registration nyo kung face to face. Lalo na dyan sa Leo, Zamboanga City,
balita ko pogi at magaganda yung mga frontline service mga teller natin diyan, mga frontline services natin, lalo na si Jem. Si Jem talaga, yan yung Tsaka, beshi kong si Jude, sobrang gwapo nun. Oo, sobrang gwapo. Pero guys, sorry guys, taken na itong dalawa na to. Taken na sila. Taken na. So next, pag-view at pag-access ng member data record, no? Once naka-register na kayo online, no? Makikita ang inyong impormasyon at pwedeng ma-download ang member data record sa member portal. Magandang balita yan. So hindi na nyo kailangan, kung na rin may mga confinement, hindi nyo na kailangan bumisita ng PhilHealth para makakuha lang ng member data record. Pwede lang sa tips of your fingertips. Fingertips na tips pa. Pindutin nyo lang yung cellphone nyo, online kayo sa member portal, dun mismo makukuha nyo na yung member data record or MDR. Pag-check ng contribution history, lalo na kung feeling ko yung employer ko dinideduct yung PhilHealth ko sa aking payslip, pero parang feeling ko hindi nire-remit. So makikita nyo kung regular ba yung remittance sa mga employer nyo, yung contribution history nyo. Kung merong bungi-bungi, tawagan natin dyan. Meron ako January to March, pero ba't wala April at hanggang June, tapos tuloy na naman sa July. So, pwede nyo na yan isang guni sa PhilHealth para ma-check ng collection section natin at mabibisitahan ng collection section natin sa pamumuno ni Alan Ramos yung mga employers natin na pinagdududahan natin na hindi timely ang pag-remit at pag-report ng mga member contribution na kinakaltas sa sahod natin. So yan, pagbabayad ng contribution, lalo na itong sa mga self-employed, no, mga self-earning individuals, yung gaya ko, artista, no, self-employed ako, or mga practicing professional, mga doktor, mga lawyers, no, mga self-employed yan sila, no, mga nagbebenta ng balot, no, mga vendors, street vendors. Pwede rin kayo magbayad ng online, no, gamit ang member portal. Para sa mga self-paying members, maaaring mag-generate ng statement of premium account or SPA para makapagbayad online. I-click o piliin ng MYEG para ma-connect at ma-access ang e-wallets gaya ng GCash or Paymaya, debit or credit cards o online banking. Maaari rin matrack ang history ng inyong pagbabayad. At ang pinaka-amazing sa lahat, pati ang Yakap Clinic, pwede nyo nang piliin dito sa member portal. So, sa pagpili ng Yakap Clinic, madaling makapagpalista ang inyong napiling primary care or Yakap Clinic. So, meron yung additional module doon, Yakap. So, doon na, parang feeling ko talaga, ang feelings ko para sa isang Yakap Clinic, pwede na ako doon magpa-assign. Oo. So, ngayon naman ay para sa ating kwentong PhilHealth, ay bibigyan naman natin ang istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan o nakapag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, pakinggan po natin ang testimonya ni Miss Ivy S. Gadingan ng Zamboanga City po na nakapag-avail ng PhilHealth Z-Benefit Package for Kidney Transplantation sa Ciudad Medical Zamboanga. Play video. I am Ivy S. Gadingan. I am 38 years old, married, and I have one child. Last year, nung nalaman na kidney failure na ako, na kailangan ko na mag-dialysis, naka-avail po ako ng libre sa PhilHealth hemodialysis session for 8 months. Thankful ako na meron palang kidney transplant dito sa Ciudad Medical Zamboanga at libreng Z package ng PhilHealth. Magaling ang mga doktor nila at very accommodating po ang mga nurses and staffs. Thankful ako dahil sa Ciudad Medical Zamboanga at PhilHealth Z-Benefit Package na mabigyan ako ng second chance in life makasama ang aking pamilya. Sa kapwa kong kailangan magpa-kidney transplant, mag-avail na po kayo ng PhilHealth Z-Benefit Package dito sa Ciudad Medical Zamboanga, the only accredited kidney transplant in Region 9. Kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa benepisyo ng PhilHealth. Patuloy ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhing updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan.
Yes, sa ngayon naman ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Meron ba? Meron nag-hello. Oh, sino ba tong Nag-hello. Sino ba tong nag-hello dito? Oh, sabi niya, "Hi ladies." Kasama na rin ako doon. Lady Hi ladies. Charito. Shout out diyan sa BIR, no, yung BIR, nagtatrabaho si Kyla Vinoya, Yes. no, yung dati nating staff rin natin sa Public Affairs Unit ngayon at andun na sa professor ko sa master kay Sir Alex. Shout out Sir Alex at Miss Kyla. Balita ko si Kyla sobrang talented to. Pagdating pa lang niya sa BIR ay kinuha na siyang choir. Kasi may marami tong hidden talents. Oo. Napakatalentong tao na to. No. At meron din dito from Patricia Nicole, may tanong siya. Magandang hapon, PhilHealth Fam. Andyan ba si Clint? Yun yung tanong niya dito eh. Andito. Papa-shoutout siya kay Glenn. Papa-shoutout siya. Andito si Clint. May meeting lang sila. Ah, At meron ba? at si Charity Grace Carilla nagsabi, "Hello Charito." So far parang may mga tanong ba sa online or text? May mga katanungan mo sila? Wala. For now, Oo. wala naman. Baka kung napagaling yung mag-explain, lalo na itong si Liza, maiden episode ba niya dito? Yes. Maiden episode ay napakagaling talaga niyang mag-broadcaster. Ay, Dapat ay napaka-talented talaga ng mga tiga-PAO, Public Affairs Unit. Mana sa'yo. Patricia Nicole is watching. Patch, yung tanong mo, nasagot na namin na, andito siya. Busy pa. Busy pa, may meeting sila doon. No? Mamaya daw Oo. magre-reply. Mamaya nang magre-reply sa'yo. Wag ka nang magalit. For announcement naman, eGov PH App sa mga kababayan. Gumawa na kayo ng account sa PhilHealth Member Portal at sa eGov Super App. Sa pamamagitan nito, madali ninyong ma-access ang inyong PhilHealth records, contributions at mag-register sa napiling Yakap Clinic. Mag-register na ngayon para mas mabilis at mas maginhawang transaksyon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.philhealth.gov.ph o i-download po ang eGov Super App. Available po iOS and Android devices. nice. Yes, para sa inyong mga katanungan, komento at suhestyon, tumawag sa aming hotline number 02-8662-2588, available 24/7. Maaari ring tumawag o mag-text sa aming mobile hotlines, Smart 0998-857-2957 or 0968-865-4670. Sa Globe naman, 0917-127-5987 o 0917-110-9812. Para mag-request ng callback sa napiling numero, text fee callback space mobile number na tatawagan space detalye ng concern, and then maaari kayong tawagan simula 8 a.m. to 8 p.m. Pwede rin magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow po kami sa aming Facebook, PhilHealth Official, at X po na formerly Twitter, @Team PhilHealth, para sa updates tungkol sa National Health Insurance Program. Panoorin ang aming video sa YouTube at mag-subscribe po sa aming channel, youtube.com/@teamphilhealth. Ayan, so maraming salamat po sa ating radio technician, sila Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Doctors Online. Yes, at before i-shoutout ko or i-greet yung mga friends natin sa PhilHealth, ay may suggestion ako. May Ano suggestion yan? ako kay Suggestion. Liza. Suggestion. Bakit? Ano na naman yun? Kasi for suggestion, ito dito ba sa sa hotline, pwede ba ako mag-request ng song dito? Bakit? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat Maano tayo, ano ba yan? Copyright? magre-request ba? Ma-copyright Ay, hindi tayo. pala siya. Akala ko radio yung magre-request ka. Mr. DJ, pa-request nga ng song. Ay, hindi pala mga concerns ng PhilHealth, no. So make sure nyo diyan sa hotline natin, hindi po sila magre-request ng title of the song, space title of the song, at re-request sa DJ. Ito ay intended for mga complaints or concerns or mga requests, no, sa PhilHealth. So anytime may tatawag sa inyo 8 a.m. to 8 p.m. may PhilHealth na ilang hours yan, sasagot at yayakapin kayo sa inyong pangangailangan. Oo. So babatiin ko lang, no, yung mga ating mga PhilHealth Regional Office 9 family, lalo na shout out kay Miss Catherine Eustaquio. Ay, mauna muna si Regional Vice President Paulo Johansi Perez. Siyempre, Siyempre, ang ating regional- pinakagwapo yan sa PhilHealth. Yes, ang Regional Vice President natin si Boss Paulo. At yung planning
planning officer natin, binabati ko rin si Miss Kate Eustaquio. Yung legal office natin ay sina Miss Attorney Elmo Ismael at ating yung ITMS head si Sir Christian Paraiso. At binabati ko rin yung ano natin, yung mga yung HDMD chief natin si Miss Doktora Rosana Paraguya. At Based, syempre kasing gwapo ko rin to si Cabald, no, si Dr. Jacob Mendoza. Lamang lang siya ng isang half bat lang. Isang linggo. Half bat lang. Sige, half ba? Kalahating ligo lang ang gagawin ko ay Kalahating linggo. magka-level na yung kagwapuhan namin. At ito pa, ito wala kaming round dito, yung head division chief natin for Field Operations Division, Engineer Bernardino Labastida, MEMSEC and COLSEC heads, Ma'am Venus Giron at Sir Alan Ramos, ang ating ano ba yung mga Backstreet Boys natin or BTS ba to? Yung mga Leo heads natin, no, mga mga pogi talaga, mga Sir Nads, Sir Arnil, Sir Nestor at Sir Arnel Pios. Yung MSD chief din natin si Sir Florencio Luyao Jr. At ang my friend, FMS section chief Ma'am Rosemin Damsid, my friend. At si Administrative Section OIC at Public Affairs Unit Head, Ang ating tatay. tatay natin, si Sir Michael Jones S. Lahi. Yes, hello. May pahabol pa bati, okay? Meron pa ba? Meron pa Oo. kung nag-ano sa atin. Meron. Si Tala, see you when I see you. Tala from Talabaan. From Talabaan. So, So, ngayon, no, magkakarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod. Liza A. Enriquez, kasama ko si Ma'am Charity, Grace Carilla, at Leandri Luis Tubil ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Consensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Bye! bye! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.